Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening. Yan, mas gusto pala nila ng English. So, isang taon na ang lumipas noong ang simbahan na ito ay inaalay natin sa Panginoon. Sinabi ng obispo na ang simbahang ito ay magiging lugar ng panalangin. So, for many years, itong lugar na ito ang pinupuntahan ng mga taong natutuwa at nagagalak dahil sa tulong ng Panginoon. At ito rin ang lugar na pinupuntahan ng mga tao kung sila'y nalulungkot at maraming mga dalahin sa buhay. Isa pa sa mga kinakatuwaan ko bilang nakatira dito sa dito sa likod ng simbahan, ay pag nakikita ko sa ating CCTV dito sa labas, na may mga taong sa loob ng isang araw ay pumupunta rito at nagdadasal sa harapan ng simbahan. Kaya hindi namin inaalis yung Santo Entierro doon sa gilid dahil yon ang kanilang hinahawakan. Pag sila'y dumadaan, pumupunta sila sa Santo Entierro at hinahawakan nila at taimtim silang nagdadasal. Na para bang sinasabi nila sa Panginoon na kailangan namin ng Panginoon ang inyong tulong. So, itong lugar na ito ay marami ng mga milagrong nangyari. No? Maraming mga answered prayers, maraming mga bagay na pinagaan ng Diyos ang kanilang mga dalahin sa buhay. Maraming mga may sakit na kanyang pinagaling. Maraming mga mabibigat ang kanilang mga problema na nagawa nila ng paraan dahil sa tulong ng Panginoon. Itong lugar na ito ay pinili ng Diyos para dito natin maramdaman ang kanyang presensya. Kaya isang lugar na pinakamahalaga sa simbahan na ito kapag walang misa ay ang Blessed Sacrament. Kaya ang Blessed Sacrament natin ay open from 7 a.m. in the morning until 7 o'clock in the evening. At natutuwa po ako kasi marami pong mga parishioners natin na nakikita ko all throughout the day na binibisita nila ang Panginoon. Sila ay nagpupunta bago mag-umpisa ng misa. Pagkatapos ng misa, pumupunta sila kay Jesus, nagpapasalamat at humihiling ng tulong at biyaya ng Diyos. No? So kaya habang tinitingnan ko ulit sa pagsindi natin ng 12 kandila sa ating mga poste ng simbahan, it reminds me of the presence of the 12 apostles na tayo napapalibutan ng mga apostoles na kung saan sila ay nagsisilbing tagahusga sa atin balang araw. No, na sa pagharap natin sa Panginoon, ang mga pinili ng Diyos ang siyang haharap sa atin at huhusgan tayo kung gaano natin minahal ang Diyos at minahal ang ating kapwa. Yun ang pinakamahalagang utos ng ating Panginoon. Sabi niya, mahalin mo ang Diyos ng iyong buong puso, ng buong lakas, at ng buong pananampalataya. Yan ang number 1. At ang pangalawa, sabi niya is, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Alam mo, my brothers and sisters, itong 2 kautusan na ito, sa mga bata pa, sino pa po dito ang bata? Sila na lang. Ito mga nandito. Bata ang kanilang damdamin at espiritu. Sa mga bata pa, hindi pa ito masyadong akma sa kanilang edad, no? Pero habang tayo patanda ng patanda, makikita ninyo na itong 2 utos ng Diyos na ito ang nagiging pamantayan na ng ating buhay. Kaya makikita mo, bakit ang simbahan? Napakaraming nagsisimba, puro mga elderly. No? If you go, especially yung mga misa sa umaga, makikita mo siguro 98% elderly ang nagsisimba. Bakit kaya? Kasi alam na nila na malapit na sila, nahaharap sa Diyos. Yes, totoo yan. Di natin pwedeng tanggihan yan. So, makikita mo na as you go into a more matured way of responding in God's love, makikita natin that God slowly, unti-unti,
ay hinikayat tayo ng Panginoon na lumapit sa Kanya. At nakikita natin na yung pananampalataya ang magiging isa sa pinakamahalagang parte ng ating buhay. No? Kasi nakikita natin na in your life, sabi mo nga, na-achieve mo na yung mga pangarap mo para sa iyong sarili, para sa iyong pamilya, sa iyong mga anak. What's next? No, anong susunod na kailangan mong i-achieve dito sa mundong ito? It's God, heaven. That's your next goal in this life, heaven. And the only way, sabi nga ni Jesus, the only way that you can go to heaven, sabi niya, is through me. Kasi sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one can go to the Father except through me. Yun ang sinabi ng ating Panginoon. And the shortest and the quickest way for us to go to heaven is to come and attend the celebration of the holy sacrifice of the body and blood of our Lord Jesus in the Holy Mass. No? Ito yung pinakamahalagang prayer na pwede niyong gawin, na hindi niyo pwedeng ipagpalit sa lahat ng mga debosyon na meron tayo. If there is Mass na malapit sa inyong tahanan, sa inyong opisina, no, go to that Mass every day. Every day. Because this is the most beautiful thing that God has given to us. Ito yung pinakamagandang regalo ng Diyos sa ating lahat. At habang ikay, sabi ko nga, patanda ng patanda sa ating buhay, mas lali natin itong nakikita ang kahalagahan ng buhay kabanalan. Kaya nga, ngayong gabi, ay napag-isipan namin na i-launch yung ating ministry to the elderly. Ito ay pagbibigay ng pagpapahalaga sa mga nakatatanda sa ating parokya. Dito sa Don Antonio, sa Don Enrique, dito sa ating Our Lady of Sacred Heart, and also yung ating community sa NSDS, Nuestra Señora de Salvacion. So nandito po tayo lahat ngayong gabi para katulad ng ating Panginoon, pahalagahan natin ang bigay na buhay ng Diyos. No? Nakikita natin ang kahalagahan ng buhay pag nakikita natin ang mga nakatatanda sa atin. No? Inong isang gabi lamang, ako po ay tinawag diyan sa Car Life para i-anoint yung isang lola. At habang ina-anoint ko, sabi ko, hindi na siya magtatagal. No? Hindi na siya magtatagal. And talagang nawala na siya today. At makikita mo, no, at that very moment, when you are in that bed, when you're waiting for your next journey in life, wala ka talagang, there's nothing that you can be proud of. Hindi ka mo pwedeng ipagmalaki yung mga achievements mo, yung meron ka, nothing. Nothing. Sabi ko nga, sa ngayon, kaya pa nating linisin ang ating mga katawan at sarili. Time will come. Pati sarili mo, iba ang maglilinis sa iyo. No? So, and that, my brothers and sisters, is part of life. No? Yun yung parte ng buhay na kailangan nating tanggapin. Na kailangan nating sabihin sa Panginoon na even Mother Mary, no? Dumaan din siya, tumanda rin siya, no? Sa kanyang buhay. At ang ating mga santos na sila din ay dumaan din dito. So, walang makakaligtas. And yun ay parte ng ating paglalakbay, and it's also beautiful. Ang pagtanda ay isang napakagandang yugto ng ating paglalakbay. Meron po akong isang kaibigan na taga Don Enrique. At ang lagi niyang sinasabi sa akin, she is 90 plus, o 85 yata. At every time na siya ay aking kukumustahin, iisa lamang ang kanyang laging sagot sa akin. Sabi niya, I glorify the Lord every day. No? Every time. Wala kang marinig na problema, wala kang marinig na hinaing, wala kang marinig na sakit. Basta lagi niya sinasabi, I can't complain, I glorify the Lord every day.
At sabi ko sa kanya, paano ka nagkaroon ng kanyang disposisyon? Despite na ikaw ay 3 months na sa bed. Kasi siya ay natumba. No? Hindi siya makabangon, hindi siya makapunta sa... Nandun siya sa bed for 3 months. No? Doon siya naliligo, doon siya nagdudumi, lahat. Pero sabi niya, I cannot complain. God is so good to me. God is so good to me. So, makikita natin na we can reach that age in life and also makikita mo na nandyan yung mga pagsubok and challenges sa buhay, but the mind, if it's fixed on God, ay makikita mo yung very positive na pagtingin sa buhay. I cannot complain. I glorify the Lord every day. No? So, sa pagdiriwang natin ng itong kapistahan ng dedication ng ating simbahan, ay paparangalan din natin at i-acknowledge ang mga parang naging haligi ng ating pananampalataya dito sa St. Benedict. At walang iba kundi kayo. No? Kayo ang haligi. Kasi mula nung ito ay nabuo, yung mga chapels, itong simbahan na ito, ang ilan sa inyo ay nandito na. Kaya itong gabing ito ay pagpaparangal at pasasalamat ng Diyos sa inyo. Pagamat marami sa inyo ay hindi man naging active sa pagpapagawa ng simbahan, sa community life dito, but your prayers and your presence is enough. No? Para masabi natin that you're part of this beautiful community. No? So, let us thank the Lord for giving us this beautiful church na lalo nating inaayos, hindi lamang itong struktura ng ating simbahan, kundi pati yung mga ministries ng ating simbahan. Nang sa ganon, maramdaman ninyo, maramdaman ng mga tao na talagang nandito ang Panginoon. Yun ang pinakamalaga. God is there. Napakasarap pong pakinggan yun. Marami pong nagpupunta dito na hindi taga St. Benedict, taga ibang parokya sila, katulad ni Doc Meng, siya ay taga kabilang Ibayo, pero tsaka si Nanay, taga Kwan pa yan, taga San Juan. Pero dito siya nagsisimba sa St. Benedict. No? Dahil sabi nila, sa St. Benedict, doon namin naramdaman ang presensya ng Panginoon. At napakasarap po yun na pakinggan. Dahil hindi sa mga pare, actually, ang mga pare kami ay instrumento lamang ng Panginoon. It's the faith of the community. Kapag ang community ay banal, nagiging banal din ang pare. Kapag ang community ay nagdadasal, nagiging madasalin din ang mga pare. No? Kaya our faith is not only because of what we do, our faith is because of what other peoples do for us. So ganyan po yung community po natin. So pagpatuloy po natin ang pagdiriwang ng banal na misa na ito, pagpapasalamat natin sa Diyos sa pagbibigay niya sa atin ng napakagandang simbahan at napakabubuting mga parishioners. Amen?